So, magandang araw po muli at muli po dito tayo sa Huntahan ng Bayan TV. At pag-usapan po natin itong inilabas na nga ni Attorney Vic Rodriguez, yung kanyang libro na may pamagat na The Kingmaker. Ito po ay dalawang kopya, isang soft at isang hard copy. Ito po ay may kinalaman doon sa mga pangyayaring kanyang nalalaman habang siya ay kasama ni Marcos sa kanyang team. So, base po dun sa mga pahinang ating nakita, ito po yan, babasahin po natin. Ayan po yung pahinang sinasabi ko sa inyo at basahin po natin ang nilalaman nito. So, ito po. Base po sa nakasulat dito ay ito po ang ating mababasa. Huwag mo sila pansinin. Keep your focus. If good governance were the only consideration, Rodriguez would not want to have anything to do with the people like the president's wife, Lisa Araneta Marcos, like the relatives and friends. So ito po yung pakikialam daw ni Lisa Marcos, Lisa's meddling ways. The deal with them was to naughty, if not miserable. Because she was the president's wife, Rodriguez had to deal with her. Though being the way they were, had to deal with her, but not the way she wanted it to be. She was not his boss, he said. That's because the root of the friction between Rodriguez and Araneta Marcos, he followed Marcos. He believed he owned him good counsel, especially on good governance. He would propose names for possible appointments and let Marcos evaluate this and decide for himself. Ituloy po natin. She wanted her own recommendation appointed to sensitive position in her government, such as Bureau of Customs, PAGCOR, BIR, PCSO, and other revenue generating agencies. But the president had rejected all this. Marcos and Rodriguez would just shake their heads when they heard her talk. Well, in her beginning, when Marcos asked Rodriguez to draw a list of names. So, base po dito, yan na po, nakikialam si Lisa Araneta, Lisa Marcos sa mga ma-appoint dun sa mga sensitibong position. Yun po yung mga nagpo-produce talaga ng pera, kagaya po ng Bureau of Customs, PAGCOR, BIR at PCSO. At hindi naman po naging kaila. Ang pinakamalaking naging iskandalo is yung PCSO and then yung PAGCOR dahil sa mga bali-balita ng Pogo. So ituloy po natin yung nasa kabilang pahina. But the different cabinet post, his wife wanted to take part in it. And when Marcos rejected her participation, Araneta Marcos would sit her right on his husband, most trusted man. The palace staff would often receive words of in the morning that the president and his wife would figure in a screaming match the night before, all because of her refusal to heed Lisa's advice, especially on palace appointment. At ito po ang isang medyo hindi maganda, na si Mrs. Marcos ay tumatawag ng meeting sa Malacanang para meetingin yung mga taong gobyerno. When Marcos fell in oil due to COVID-19, Araneta Marcos went in the palace one morning by the second week of July and called
for a meeting on the members of the campaign executive committee or EXICOM, which included the little president, its other member, or ranking government official by the name, namely Interior Secretary Benhur Abalos, Special Assistant to the President Anton Lagdameo, PMS Secretary Sinaida Angpin, Presidential Communication Advisor Ray Briones, and PMS Undersecretary Honey Rose Mercado. Other than the holding the government ceremonial title, a First Lady has no official function in the government. So, kung tutuusin po, wala naman talagang dapat pakikialam si Mrs. Marcos sa ginagawa ng gobyerno. Unang-una po, siya naman po ay hindi elected at hindi po na-appoint sa anumang posisyon sa gobyerno. So, ito po yung tanong. How do you solve problem like Lisa? That trigger another heated exchange, this time between First Lady and Executive Secretary. Hindi raw sumusunod ang First Lady, said Rodriguez, recalling Marcos household staff member telling him. So, ito po yung mga naging bahagi ng parte ng libro na sinulat ni Attorney Vic Rodriguez. At kung atin pong titingnan at ating iisipin yung mga nakalagay dito, medyo sensitibo po at dito lumalabas na tama yung sinasabi ng mga dating opisyal ng gobyerno na kagaya ni dating President Rodrigo Duterte, na ayon po sa kanya ay hindi naman talaga si Mr. Marcos ang totoong presidente kung hindi si Lisa Marcos. Base po dito kasi sa titulo ng libro ni Attorney Rodriguez, Kingmaker, parang lumalabas na si Lisa Marcos ang tumatayo sa likod ni Presidente Bongbong Marcos at siyang nagmumol dito para magmukhang hari. Pero ang lahat ng instruction o lahat ng mga gawain at mga utos, mukhang siya ang nagdidikta. Kaya po hindi katakataka na yung gobyerno natin ay urong-sulong dun sa mga kritikal na bagay. Pero isa lang po ang magiging resulta nitong ginagawa ni Mrs. Marcos sa atin. Hindi po talaga magiging maayos ang bansa hanggat hindi natututong manindigan si Bongbong Marcos. At base po dito sa mga isinisiwalat ni Attorney Vic sa kanyang libro, hindi lang po ito siguro yung mga pangyayaring naganap habang sila ay nasa isang bangka o magkasama sa isang team. At dito po natin malalaman sa mga darating na araw kung saan talaga patungo ang direksyon ng ating gobyerno. At medyo nagiging magulo na ang sitwasyon. Nasabak na tayo doon sa punto na malapit na tayong makipaggera at mukhang hindi naman makontrol ni Mr. Marcos yung kanyang mga high-ranking official kagaya ni Gibo Teodoro at saka ni Browner na magkasalungat yung sinasabi. So sa makotwid, hindi po nagiging maayos ang pamamalakad at ito pang isang problema itong isiniwalat lately ni Senator Amy Marcos tungkol dun sa kalagayan ng Ilocos na di umano ay may mga pagbabanta na magkakaroon ng hindi magandang mangyayari. At ito pa po ang isa, lumalabas din sa mga social media platforms na talagang fully loaded ng US Armory ang mga EDCA sites. At base nga po doon sa sinasabi ngayon ng
iba na nakakaalam sa kalagayan, kasama na raw tayo ngayon doon sa mapa ng malalakas na bansa na tumatarget sa Pilipinas. At atin pong isipin na ang Amerikano ay hindi naman isusugal yung sarili nilang lugar para makipagyera. Ang magiging sitwasyon natin sa ngayon ay dito manggagaling yung mga pakakawalang armas ng Amerika para labanan yung China o labanan yung Russia. So sa madaling sabi, pag gumanti yung dalawang bansang inaaway natin o kalaban natin, ang tatargetin nila yung mga EDCA na halos ay nasa Luzon lahat. So sa madalit sabi po, hindi naman natin makokontra yung mga bomba na yan, hindi naman masasalag ng tao yan. So madudurog lang yung Luzon at mauwi tayo sa talagang magmumukha tayong Ukraine. So ito po yung isang napaka-importante na dapat ding malaman ng mga Pilipino, na hindi gera ang gamot para maging maayos ang takbo ng ating pamahalaan. At atin pong subaybayan sa mga susunod na araw itong mga ilalabas pa ng mga pangyayari dito sa inilabas na libro ni Atty. Vic Rodriguez. At isa lang po sana ang aking hinihingi, baka po pwedeng pakilike at saka subscribe naman po at nang makapagtuloy-tuloy tayo sa ating ginagawa. So sa ngayon po ay available yung mga libro na yan sa 2 kopya. So pwede po kayong mag-search sa internet kung saan sila mabibili at kung paano kayo magkakaroon ng kopya. So maraming salamat pong muli at magandang araw.